Sa paanan ng isang matandang kabundukan ay naroon ang tahimik na baryo ng Sao San Isidro. Napapalibutan ito ng malalawak na palayan, matatayog na punong kahoy, at isang masukal na kagubatan na bihirang puntahan ng sinuman kapag sumapit ang dapit hapon. Ayon sa matatanda, may mga lihim na hindi dapat gambalain at may mga nilalang na mas pinipiling manatiling nakatago sa dilim kaysa makita ng tao. Lumaki si Lina sa baryong iyon. 20 taong gulang pa lamang siya, ngunit kilala na siya bilang masipag, mabait at mapagmahal na anak. Mula nang mawala ang kanyang ama sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari sa kagubatan 15 taon na ang nakalipas, siya na ang naging katuwang ng kanyang inang si Aling Rosa sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang maliit na bukirin. Hindi kailanman nakalimutan ni Lina ang kwento ng pagkawala ng kanyang ama. Ayon sa mga nakakita, isang gabi raw ay may narinig itong kakaibang awit mula sa kagubatan. Hindi iyon awit ng tao ni hindi rin huni ng anumang ibon. Isa iyong himig na tila banayad na hinihila ang puso ng sinumang makarinig. Kinabukasan ay natagpuan ang kanyang itak malapit sa ilog, ngunit ang kanyang ama ay hindi na muling nakita. Marami ang nagsabing niligaw ito ng mga engkanto. May ilan namang nagsabing kusa itong sumunod sa mahiwagang awit. Ngunit walang nakaaalam ng tunay na nangyari. Lumipas ang maraming taon at tila unti-unting nalimutan ng mga tao ang pangyayaring iyon. Ang mga bata ay lumaki, ang matatanda ay tumanda, at ang mga bagong salta sa baryo ay itinuring na lamang alamat ang kwento. Ngunit para kay Lina hindi iyon alamat. Isa iyong sugat na hindi kailanman naghihilom. Isang gabi ng Hulyo, habang pauwi siya mula sa bukirin, napansin niyang tila kakaibang tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng hangin. Maging ang mga aso sa baryo ay tila natutulog ng mahimbing. Bigla niyang napansin ang isang maliit na liwanag na lumutang mula sa gilid ng daan, isang alitaptap. Ngunit hindi ito katulad ng karaniwang alitaptap na nakikita niya gabi-gabi. Mas maliwanag ang liwanag nito, mas mabagal itong lumipad at tila naghihintay. Napangiti si Lina, mahilig siyang pagmasdan ang mga alitaptap mula pa noong bata siya. Pakiramdam niya ay may dalang kapayapaan ang kanilang maliliit na ilaw. Ngunit nang akma na sana siyang lalakad muli, may isa pang alitaptap na lumitaw. Sinundan iyon ng isa pa, hanggang sa umabot sa 12-dosenang maliliit na ilaw ang nagsimulang magsayaw sa hangin. Para silang mga bituing bumaba mula sa langit. Hindi na malayan ni Lina na napahinto na pala siya sa gitna ng daan. Unti-unting lumipad ang mga alitaptap patungo sa kagubatan. Parang inaanyayahan siyang sumunod. Napalunok siya, naalala niya ang babala ng kanyang ina. Huwag kang papasok sa gubat kapag gabi. Kapag may tumawag sa iyo mula sa dilim, huwag kang sasagot. Agad niyang itinaboy ang isip na iyon at mabilis na naglakad pa uwi. Pagdating sa kanilang bahay ay nadatnan niyang naghahapunan ang kanyang ina. Napansin agad ni Aling Rosa ang kanyang maputlang muka. Ano ang nangyari? Nagatubili si Lina bago sumagot. Wala po. Parang marami lang pong alitaptap sa may daan. Biglang natigilan ang kanyang ina. Unti-unti nitong ibinaba ang hawak na sandok. Huwag mo silang susundan, nagtaka si Lina. Bakit po? Tahimik na tumingin si Aling Rosa sa bintana. May mga alitaptap na hindi basta alitaptap. Hindi na iyon ipinaliwanag pa ng matanda. Kinagabihan ay hindi agad nakatulog si Lina. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga kumikislap na liwanag. At sa kanya ito narinig. Isang napakahinang awit. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat upang maramdaman niyang may tumatawag. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa higaan. Lumapit siya sa bintana. Sa labas ay muling naroon ang daan-daang alitaptap, mas marami kaysa kanina. Paikot-ikot silang lumilipad na tila bumubuo ng isang landas patungo sa kagubatan. Kasabay nito ang mahiwagang awit na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Hindi ito nakatatakot,
Sa halip ay napakalungkot. Parang may isang pusong matagal nang naghihintay. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nataranta siya, ngunit ang kanyang ina lamang pala iyon. Mahigpit nitong isinara ang bintana. Huwag mong pakinggan. Paano ninyo nalaman? Dahil naririnig ko rin. Nanginginig ang tinig ni Aling Rosa. Mula noong gabing nawala ang iyong ama, hindi na sila tumigil sa pag-awit. Napatingin si Lina sa kanyang ina. Ngayon lamang niya nakita ang ganoong takot sa mga mata nito. Ngunit sa kabila ng babala may kakaibang damdaming umuspong sa puso ni Lina, hindi takot, kundi pananabik. Pakiramdam niya ay may lihim na matagal nang nag-aabang sa kanya sa kailaliman ng kagubatan. At ang mga alitap-tap na iyon ay hindi lamang basta kumikislap. May nais silang ipaalala. May nais silang ipakita at higit sa lahat, may nais silang ipahanap. Sa labas ng kanilang tahanan patuloy na lumilipad ang daan-daang alitap-tap habang ang mahiwagang awit ay marahang sumasabay sa hangin, waring naghihintay sa gabing kusang bubuksan ni Lina ang pintuan at susundan ang liwanag na matagal nang tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi na muling nakatulog si Lina matapos isara ng kanyang ina ang bintana. Magdamag niyang narinig ang mahiwagang awit na wari sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang maramdaman niyang may kung anong humihila sa kanyang puso. Pagsikat ng araw ay tila naglaho ang lahat. Tahimik na muli ang baryo. Ang mga magsasaka ay nagtungo sa bukirin, ang mga bata ay naglaro sa ilalim ng mga punong mangga, at ang mga kababaihan ay nagtipon sa poso upang mag-igib ng tubig. Walang sinuman ang tila nakapansin sa kakaibang nangyari noong gabi. Habang nagdidilig si Lina ng mga gulay sa kanilang bakuran, ay nilapitan siya ng matandang si Mang Tibo, ang pinakamatandang naninirahan sa San Isidro. Kilala ito sa pagiging tahimik, ngunit sinasabing marami itong nalalaman tungkol sa mga lihim ng kagubatan. Matagal siyang pinagmasdan ng matanda bago nagsalita. Nakita mo na sila. Hindi iyon tanong, isa iyong katiyakan. Napatigil si Lina. Paano ninyo nalaman? Hindi agad sumagot si Mang Tibo. Inilapag muna nito ang tungkod sa lupa bago tumingin sa malayong kabundukan. Dumating na rin ang gabing hinihintay nila. Lila po ba ang mga alitap-tap na iyon? Umiling ang matanda. Hindi sila ordinaryong alitap-tap. Mga tagapagbantay sila ng isang lihim na matagal nang nakatago. Lalong nagtaka si Lina. Anong lihim? Ngunit ngumiti lamang si Mang Tibo. Kapag hindi pa panahon, hindi rin sasagot ang kagubatan. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na ang matanda at mabagal na naglakad palayo. Mas lalo lamang nadagdagan ang mga tanong sa isip ni Lina. Kinahapunan ay nagtungo siya sa ilog upang maglaba. Habang pinipiga niya ang kanyang mga damit, ay napansin niyang tila may munting liwanag na kumikislap sa kabilang pampang. Isang alitap-tap sa liwanag ng araw. Hindi iyon normal. Sandali itong lumutang sa hangin, bago dahan-dahang lumipad papasok sa masukal na kagubatan. Parang may ipinapakitang direksyon. Hindi na malaya ni Lina na nakatitig na pala siya rito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Kinagabihan ay muling bumalik ang kakaibang katahimikan. Unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga alitap-tap. 1, 2, 10, hanggang sa daan-daang maliliit na liwanag ang muling nagtipon sa labas ng kanilang bahay. Kasabay nito ang mahiwagang awit. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila mas malinaw na. Hindi pa rin niya maunawaan ang mga salita. Ngunit dama niyang may lungkot at pag-asa itong dala. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina, ay dahan-dahang bumangon si Lina. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Paglabas niya ay agad na umikot sa kanyang paligid ang mga alitap-tap. Hindi sila lumalapit ng husto. Hindi rin lumalayo. Parang hinihintay lamang nilang gumawa siya ng unang hakbang. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. Kasabay niya ang mga kumikislap na ilaw. Tinahak nila ang makipot na daan
patungo sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, ay lalong lumalamig ang hangin. Ang mga puno ay tila mas matatangkad kaysa dati. Ang kanilang mga sanga ay waring yumuyuko habang siya'y dumaraan. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang maliit na parang na hindi pa niya kailanman nakita. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Napakatanda na nito. Napakalapad ng katawan. Napapalibutan ito ng libu-libong alitaptap na sabay-sabay na kumikislap. Para itong isang bituin na bumaba sa lupa. Biglang tumigil ang kanilang paglipad. Sabay-sabay silang umikot sa puno. Kasunod nito ay muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang awit. Sa pagkakataong ito ay tila nanggagaling mismo sa puno. Lumapit si Lina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinatong niya ang kanyang palad sa magaspang na balat ng balete. Sa sandaling iyon ay biglang sumilay sa kanyang isipan ang mga larawang hindi niya kailanman nakita. May isang lalaki. Bitbit nito ang isang itak. Naglalakad ito sa kagubatan habang sinusundan ang mga alitaptap. Unti-unti itong lumalapit sa mismong punong kanyang hinahawakan. Paglapit ng lalaki ay biglang bumukas ang isang napakaliwanag na liwanag sa ilalim ng balete. At bago tuluyang maglaho ang tanawin, nasilayan ni Lina ang mukha ng lalaki. Ito ang kanyang ama. Napaatras siya, mabilis ang kanyang paghinga, hindi iyon panaginip, hindi rin guni-guni. Alam niyang totoong nakita niya ang kanyang ama. At bago pa man siya makatakbo pabalik sa baryo, ay may isang tinig na bumulong mula sa kailaliman ng kagubatan. Hinintay ka namin. Kasabay niyo na unti-unting naglaho ang lahat ng alitaptap. Muling binalot ng katahimikan ang buong kagubatan. Ngunit alam na ni Lina na nagsisimula pa lamang siyang matuklasan ang lihim na nagtago sa dilim sa loob ng maraming taon. Hindi agad nakagalaw si Lina matapos marinig ang mahiwagang bulong. Nakatayo lamang siya sa harap ng napakalaking punong balete habang ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang mga alitaptap. Nawala na rin ang kakaibang awit. Ang natitira na lamang ay ang malalim na katahimikan ng kagubatan. Unti-unti siyang umatras. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ang nakita niya ay isang alaala, isang pangitain o isang panlilin lang ng kagubatan. Ngunit iisa lamang ang kanyang natitiyak. Ang kanyang ama ay nakarating sa lugar na iyon bago siya. At may nangyari roon na walang sino mang nakaalam. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Hindi siya lumingon kahit minsan. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat punong kanyang nalalagpasan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niyang nakaupo sa balkonahe ang kanyang ina. Hindi ito natutulog. Tahimik lamang itong nakatanaw sa daan na tila matagal nang naghihintay. Nang makita si Lina ay napapikit ito. Nagpunta ka. Hindi iyon tanong. Isa iyong pangungusap na puno ng pangamba. Hindi na nagawang magsinungaling ni Lina. Opo, tumulo ang isang luha mula sa mata ni Aling Rosa. Ipinangako ko sa sarili kong hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Lumapit si Lina at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nakita ko siya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ano ang sinabi niya? Wala po siyang sinabi. Ngunit nakita ko siyang pumasok sa ilalim ng balete. Napayuko si Aling Rosa. Matagal itong nanahimik. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ito at pumasok sa kanilang silid. Maya-maya ay bumalik itong may hawak na isang maliit na kahong-kahoy. Halatang matagal na itong nakatago. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Nang buksan niya ang takip ay lumitaw ang isang lumang kwintas na yari sa hinabing hibla ng puno. Sa gitna nito ay may maliit na batong kulay berde na tila may sariling liwanag. Ito ang iniwan ng iyong ama. Maingat na hinawakan ni Lina ang kwintas. Sinabi niyang kung sakaling dumating ang gabing tatawagin ka ng mga alitaptap, isuot mo ito. Bakit po? Hindi niya ipinaliwanag. Tinanong ko siya noon. Ngunit ang sabi lamang niya,
Darating ang araw na mauunawaan din natin. Tahimik na isinuot ni Lina ang kwintas. Sa sandaling sumayad ito sa kanyang dibdib ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Parang may pintig na unti-unting sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Nagkatinginan silang mag-ina. Pareho nilang naramdaman ang nangyari. Hindi na nila kinailangang magsalita. Kinabukasan ay nagtungo si Lina kay Mang Tibo. Natagpuan niya ang matanda sa ilalim ng isang punong mangga habang maingat nitong inaayos ang mga lambat na ginagamit sa ilog. Bumalik ka. Opo, tama ang aking hinala. Ipinakita ni Lina ang kwintas. Bahagyang nagbago ang anyo ng matanda. Matagal niya itong pinagmasdan. Suot mo na pala ang hiyas ng bantay. Hiyas po? Tumango si Mang Tibo. Ilan na lamang ang nakaaalam tungkol diyan. Iyon ang palatandaan ng mga taong pinili ng kagubatan. Lahat ng nagsuot niyan ay naging tagapag-ingat ng balanse sa pagitan ng ating mundo at ng mundong hindi nakikita. Napalunok si Lina. Hindi ko po naiintindihan. At hindi mo pa kailangang maunawaan ang lahat. Ngunit kailangan mong malaman na ang iyong ama ay hindi basta nawala. May pinili siyang landas upang iligtas ang mas marami. Bago pa makapagtanong si Lina, ay biglang humangin ng malakas. Kasabay niyon ay nagsimulang kumislap ang kwintas sa kanyang dibdib. Napalingon silang dalawa sa kagubatan. Sa gitna ng liwanag ng araw ay may ilang alitaptap na lumilipad palabas ng mga puno. Isa itong pangyayaring hindi pa kailanman nasaksihan ni Mang Tibo. Unti-unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Hindi ito maganda. Bakit po? Dahil hindi sila dapat lumabas habang araw. Kapag nangyari iyon, hudyat iyon na may malaking panganib na paparating. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ay biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa baryo. Nagkatinginan ang dalawa bago sila sabay na tumakbo. Pagdating nila sa gitna ng San Isidro ay nagkakagulo ang mga tao. May isang batang lalaki ang walang malay na nakahandusay sa lupa. Namumutla ito at malamig ang katawan. Ayon sa mga nakita raw nila itong naglalakad mag-isa malapit sa kagubatan bago lumubog ang araw. Nang matagpuan nila ito, ay mahigpit nitong hawak ang isang kumikislap na alitaptap na unti-unti ring namatay sa kanyang palad. Lumapit si Lina. Sa sandaling makita niya ang batang lalaki, ay muling uminit ang kwintas sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay narinig niyang muli ang mahiwagang awit. Ngunit ngayon ay hindi na ito malungkot. Isa itong babala. At sa unang pagkakataon ay malinaw niyang naunawaan ang ilang salita. Hanapin ang nawawalang ilaw bago tuluyang lamunin ng dilim ang kagubatan. Napatingin siya sa malayong kabundukan. Alam niyang ang pagkawala ng kanyang ama ay simula pa lamang ng isang lihim na ngayon ay unti-unti nang bumabalot sa buong San Isidro. At habang lumalalim ang panganib, lalo namang lumalakas ang tawag ng mga alitaptap na umaawit sa gabi. Naguluhan ang buong baryo ng San Isidro dahil sa nangyari sa batang lalaki. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay habang ang iba naman ay nagtipon sa gitna ng baryo upang pag-usapan ang kakaibang pangyayari. Walang makapagpaliwanag kung bakit bigla itong nawalan ng malay. May ilan na nagsabing nakagat ito ng makamandag na ahas. May ilan namang naniniwalang may mas malalim na dahilan. Tahimik lamang si Lina. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula sa mahiwagang awit. Hanapin ang nawawalang ilaw. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito, ngunit malinaw sa kanyang hindi iyon isang karaniwang ilaw. Lumapit si Mang Tibo at marahang nagsalita. Huwag mong sabihin kahit kanino ang narinig mo. Bakit po? Dahil kapag nalaman nilang umaawit na sa iyo ang mga alitaptap, matatakot sila. Tumango si Lina. Alam niyang tama ang matanda. Sa baryo, ang anumang hindi maipaliwanag ay agad na kinatatakutan. Kinagabihan ay muling sumapit ang katahimikan. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Hindi lamang sa paligid ng kanilang bahay, nagtipon ang mga alitaptap, maging sa ibabaw ng mga bubong,
Sa mga puno ng mangga at sa gilid ng ilog ay kumikislap ang libu-libong maliliit na liwanag. Para bang buong San Isidro ay nababalot ng mga bituin. Lumabas si Lina habang suot pa rin ang kwintas na iniwan ng kanyang ama. Sa sandaling tumapak siya sa bakuran ay sabay-sabay na lumipad ang mga alitap-tap, hindi sila nagkalat. Sa halip ay bumuo sila ng isang mahabang hanay na tila isang daang gawa sa liwanag. Muli siyang sumunod. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtungo sa lumang balete. Sa halip ay dinala siya ng mga alitap-tap sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman napuntahan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, ay napansin niyang nagbabago ang paligid. Mas matatanda ang mga puno, mas malamig ang hangin. Wala ring bakas ng mga hayop. Makalipas ang ilang sandali ay narating niya ang isang maliit na lawa. Napakalinaw ng tubig nito. Ngunit sa gitna ng lawa ay may isang batong kulay puti na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Unti-unting nagsimulang umikot ang mga alitap-tap sa ibabaw ng tubig. Kasabay nito ay narinig niyang muli ang mahiwagang awit. Ngunit ngayon ay hindi na lamang ito awit. May isang tinig na malinaw na nagsasalita. Ang unang ilaw ay natutulog. Diligin mo ng alaala. Napatitig si Lina sa batong nasa gitna ng lawa. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng mensahe. Dahan-dahan siyang lumapit sa pampang. Pagkatingin niya sa malinaw na tubig ay hindi ang sarili niyang mukha ang nakita niya. Sa halip ay nakita niyang muli ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakangiti ito. May hawak itong parehong kwintas na ngayon ay nasa leeg na ni Lina. Pagkatapos ay itinuro nito ang batong nasa gitna ng lawa. Unti-unting naglaho ang larawan. Nang sandaling iyon ay nagsimulang kumislap ang kwintas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may nagtutulak sa kanyang lumusong sa tubig. Mabagal siyang humakbang. Hindi malamig ang tubig. Sa halip ay tila mainit itong yumayakap sa kanyang mga paa. Nang marating niya ang batong puti, ay maingat niya itong hinawakan. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad, dito ay bumukas ang isang nakakasilaw na liwanag. Napaatras siya. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na sisidlang kristal sa ibabaw ng bato. Sa loob nito ay may isang gintong liwanag na marahang kumikislap. Parang isang buhay na bituin. Biglang umalingaw ang awit ng mga alitap-tap. Mas maliwanag ang kanilang mga ilaw kaysa dati. At saka muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Natagpuan mo ang unang ilaw. Ngunit 3 pa ang nawawala bago sumapit ang ikapitong gabi. Hahanapin ka na rin ng dilim. Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang namatay ang lahat ng ilaw ng mga alitap-tap. Nabalot ng makapal na dilim ang kagubatan. Mula sa kabilang dulo ng lawa ay may dahan-dahang lumitaw na isang napakalaking anino. 2 lamang ang nakikita niyang malinaw. Ang nagliliwanag nitong mga mata at ang mabagal nitong paglapit. Mahigpit na niyakap ni Lina ang sisidlang kristal habang unti-unting lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nilalang na iyon, ngunit batid niyang hindi ito dumating upang tulungan siya. Ito ang unang nilalang ng dilim na naghahanap sa nawawalang mga ilaw. At nagsisimula pa lamang ang tunay niyang pagsubok. Hindi maalis ni Lina ang kanyang tingin sa napakalaking aninong nakatayo sa kabilang pampang ng lawa. Hindi niya maaninag ang buong anyo nito dahil sa makapal na dilim, ngunit sapat na ang 2 nagliliwanag nitong mata upang manginig ang kanyang buong katawan. Mahigpit niyang niyakap ang sisidlang kristal na naglalaman ng unang ilaw. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang kwintas na iniwan ng kanyang ama. Kasabay nito ay isa-isang nagsimulang lumiwanag ang mga alitap-tap. Hindi sila nagkalat. Sa halip ay umikot sila sa paligid ni Lina na tila bumubuo ng isang bilog na kalasag. Huminto ang nilalang. Nagmistulang nag-aalinlangan ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. Ibalik mo ang ilaw, hindi galit ang tinig.
Ngunit napakabigat nito na tila kayang yumanig sa buong kagubatan. Napalunok si Lina. "Sino ka?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Maya-maya pa ay unti-unti itong lumapit hanggang sa tamaan ng liwanag ng mga alitaptap ang katawan nito. Isa itong matangkad na nilalang na nababalutan ng maitim na balabal. Ang mukha nito ay natatakpan ng tila usok na patuloy na gumagalaw. Tanging ang dalawang mata nitong kulay ginto ang malinaw na nakikita. Ako ang tagapagbantay ng dilim. Maraming siglo na akong naghihintay. Hindi dapat nagising ang unang ilaw. Lalong humigpit ang hawak ni Lina sa sisidlan. "Bakit ninyo ito gustong kunin?" Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. "Dahil kapag nabuo ang 4 na ilaw, bubukas muli ang pintuang matagal nang isinara." Babalik ang mga nawala. Napatigil si Lina. Agad niyang naalala ang kanyang ama. "Kasama ba ang aking ama?" Tahimik ang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango ito. Buhay pa siya. Parang huminto ang paghinga ni Lina. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang narinig. Kung totoo iyon, bakit hindi pa ito nakakauwi? Nasaan ito sa loob ng napakaraming taon? Bago pa siya muling makapagsalita, ay biglang nagsimulang umikot ng napakabilis ang mga alitaptap. Unti-unti nilang pinalibutan ang tagapagbantay ng dilim. Muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang awit. Ngunit ngayon ay mas malakas ito kaysa dati. Ang nilalang ay napaatras. "Hindi pa panahon. Ngunit babalik ako." Unti-unti itong naglaho kasabay ng makapal na usok hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin ni Lina. Muling bumalik ang katahimikan. Lumapit ang isang alitaptap at marahang dumapo sa sisidlang kristal. Biglang bumukas ang takip nito. Mula sa loob ay lumabas ang isang munting sinag ng liwanag na umikot sa ulo ni Lina. Kasabay nito ay may mga alaalang hindi kanya ang pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang 4 na sinaunang tagapagbantay na nakatayo sa paligid ng lumang balete. Sa kanilang mga kamay ay may tig-iisang liwanag. Kasama nila ang isang batang lalaki. Unti-unting lumaki ang bata hanggang sa makilala niya ang mukha nito. Ang kanyang ama. Nakita niyang tinanggap nito ang parehong kwintas na suot niya ngayon. Pagkatapos ay nagsalita ang isa sa matatandang tagapagbantay. Kapag dumating ang panahong manghina ang 4 na ilaw, ang dugo ng susunod na tagapag-ingat ang gigising sa kanila. Naglahong parang usok ang pangitain. Napaluhod si Lina. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit siya tinatawag ng mga alitaptap. Hindi siya basta napili. Matagal na pala siyang hinihintay. Pagbalik niya sa baryo bago sumikat ang araw, ay nadatnan niyang gising na si Mang Tibo. Hindi na siya nagulat nang makita ang sisidlang hawak ni Lina. "Nakuha mo ang una." "Opo." Ngunit sinabi nilang 3 pa raw. Napabuntong hininga ang matanda. Mas mabilis pala ang pagdating ng panganib kaysa inaasahan ko. "Inakala kong may panahon pa tayo." "Tayo?" Tumango si Mang Tibo. "Ako ang huling kasama ng iyong ama bago siya nawala." Nanlaki ang mga mata ni Lina. "Alam ninyo ang nangyari?" Tahimik na yumuko ang matanda. "Oo." Ngunit hindi pa ito ang tamang oras upang malaman mo ang buong katotohanan. Kapag natagpuan mo ang 2 ilaw, saka ko sasabihin ang lihim na ipinangako kong itatago. Bago pa makapagsalita si Lina, ay muling kumislap ang kwintas sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay may isang alitaptap na dumapo sa kanyang balikat. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan. Hindi nag-iisa, daan-daang alitaptap ang sumunod dito. Parang muli silang bumubuo ng isang landas. Alam ni Lina na iyon ang direksyon ng 2 ilaw. Ngunit batid din niyang sa bawat hakbang na kanyang gagawin ay lalo siyang inilalapit ng kapalaran sa lihim ng pagkawala ng kanyang ama at sa panganib na matagal nang nagkukubli sa puso ng kagubatan. Hindi na nag-atubili si Lina. Alam niyang wala nang saysay ang magkunwaring normal ang lahat. Mula nang tawagin siya ng mga alitaptap, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay
Ang bawat gabing lumilipas ay lalo lamang siyang inilalapit sa lihim na matagal nang nakabaon sa puso ng kagubatan. Bago siya umalis ay nagpaalam siya sa kanyang inang si Aling Rosa. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. Mag-iingat ka, anak. Opo, inay. Kapag naramdaman mong nangingibabaw ang takot, huwag mo itong hayaang kontrolin ka. Ang puso ang unang sinusubok ng dilim. Tumango si Lina. Pagkatapos ay tahimik siyang sumunod sa hanay ng mga alitaptap. Muli siyang tinahak ng mga ito sa makakapal na puno, ngunit ngayon ay patungo sila sa hilagang bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad ay napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga punong dati luntian ay nababalutan na ngayon ng tuyong mga sanga. Ang mga damo ay tila unti-unting nalalanta. Maging ang malamig na hangin ay may kasamang mabigat na lungkot. Huminto ang mga alitaptap sa harap ng isang malaking yungib. Napakadilim ng bunganga nito. Mula sa loob ay maririnig ang marahang pagpatak ng tubig. Nagliwanag ang kwintas sa dibdib ni Lina. Kasabay nito ay bumukas ang sisidlang kristal na hawak niya. Lumabas ang unang ilaw at marahang lumutang sa kanyang harapan. Unti-unti nitong tinanglawan ang loob ng yungib. Huminga ng malalim si Lina. Pagkatapos ay pumasok siya. Habang naglalakad siya sa loob, ay napansin niyang may mga sinaunang ukit sa dingding. May 4 na bilog na magkakadugtong. 3 sa mga ito ay madilim. Isa lamang ang maliwanag, katulad ng unang ilaw na kanyang natagpuan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ukit ay may narinig siyang mahinang tinig. Lina! Napalingon siya. Walang tao. Muli niyang narinig ang pagtawag. Mas malinaw. Mas pamilyar. Anak! Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinig iyon ng kanyang ama. Mabilis siyang tumakbo papaloob sa yungib. Amang! Paulit-ulit siyang tumawag. Ngunit sa bawat hakbang niya ay tila papalayo ng papalayo ang tinig. Hanggang sa marating niya ang isang malawak na bulwagan sa kailaliman ng yungib. Sa gitna nito ay may isang batong pedestal. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isa pang sisidlang kristal. Ngunit bago pa siya makalapit ay biglang lumitaw ang tagapagbantay ng dilim. Hindi na ito nagkubli sa mga anino. Tahimik lamang itong nakatayo sa pagitan niya at ng pedestal. Alam kong darating ka. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang unang ilaw. Hindi kita hahayaang kunin ito. Hindi gumalaw ang nilalang. Sa halip ay marahan itong nagsalita. Pinaniniwalaan mong kalaban mo ako. Ngunit hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang 4 na ilaw ay hindi lamang nagsisilbing susi. Isa rin silang selyo. Kapag nabuo sila, may makakalaya. Napalunok si Lina. Sino? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay tumingin ito sa kisame ng yungib. Unti-unting nagsimulang manginig ang buong paligid. Mula sa malalalim na bitak ng mga bato ay may maitim na usok na lumabas. Kasabay nito ay narinig ang isang napakalalim na dagundong. Hindi iyon tinig ng tao, ni ng hayop. Isa iyong sinaunang sigaw na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Biglang nagsimulang kumislap ang unang ilaw. Kasabay nito ay bumukas ang ikalawang sisidlang kristal sa ibabaw ng pedestal. Lumabas ang ikalawang ilaw, kulay bughaw ang ningning nito. Agad itong lumipad patungo kay Lina. Nang magsanib ang una at ikalawang ilaw ay lalong lumiwanag ang buong yungib. Napaatras ang maitim na usok. Maging ang tagapagbantay ng dilim ay napapikit sa tindi ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unting humupa ang pagyanig. Tahimik na nagsalita ang nilalang. Dalawa na lamang ang natitira. Bago ka magpasya, hanapin mo muna ang iyong ama. Siya lamang ang makapagsasabi kung sino ang tunay na dapat katakutan. Unti-unti na namang naglaho ang tagapagbantay ng dilim. Naiwang mag-isa si Lina sa loob ng yungib. Tahimik niyang pinagmasdan ang 2 ilaw na ngayon ay umiikot sa loob ng kanyang sisidlang kristal.
Hindi na siya sigurado kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga alitap-tap ba? Ang tagapagbantay ng dilim? O ang lihim na matagal nang ikinubli ng kanyang ama? Ngunit iisa ang kanyang alam. Habang nadaragdagan ang mga ilaw na kanyang natatagpuan, lalo ring lumalapit ang sandaling haharapin niya ang katotohanang kayang baguhin ang kapalaran ng buong San Isidro. Paglabas ni Lina mula sa yungib, ay halos sumisikat na ang araw. Tahimik ang buong kagubatan, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang bawat puno, bawat bato at bawat dahon ay tila may lihim na gustong sabihin sa kanya. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang sisidlang kristal. Sa loob nito ay marahang umiikot ang unang dalawang ilaw, ang gintong liwanag at ang bughaw na liwanag. Sa bawat ikot ng mga ito ay lalong umiinit ang kwintas na suot niya. Pagbalik niya sa baryo ay agad siyang sinalubong ni Mang Tibo. Hindi na ito nagtanong. Tinitigan lamang nito ang sisidlang kristal at marahang tumango. Nakuha mo na ang ikalawang ilaw. Opo, ngayon, panahon na upang malaman mo ang lihim. Tahimik silang nagtungo sa lumang kubo ni Mang Tibo sa gilid ng kagubatan. Mula sa ilalim ng sahig ay inilabas ng matanda ang isang balumbon na yari sa lumang balat ng kahoy. Maingat niya itong binuksan. Makikita roon ang iginuhit na isang napakalaking punong balete. Sa ilalim nito ay may 4 na nagliliwanag na bilog. Sa pinakagitna ay isang pintuang bato. Ito ang lihim na tarangkahan. Higit 500 taon na itong nakatago. Ano ang nasa likod nito? Tanong ni Lina. Napabuntong hininga si Mang Tibo. Isang sinaunang kapangyarihan. Kapangyarihang kayang magbigay ng buhay. Ngunit kaya ring magdala ng walang hanggang kadiliman. Napalunok si Lina. Ang ama mo ang naging pinakabatang tagapag-ingat. At noong gabing nawala siya, pinili niyang manatili sa kabilang panig ng tarangkahan upang hindi ito tuluyang mabuksan. Parang gumuho ang mundo ni Lina. Kaya, buhay nga siya? Tumango ang matanda, ngunit hindi siya makakabalik hanggat hindi natatapos ang kanyang tungkulin. Tumulo ang luha ni Lina. Sa loob ng maraming taon ay inakala niyang iniwan sila ng kanyang ama. Ngayon ay nalaman niyang isinakripisyo pala nito ang sariling kalayaan upang iligtas ang lahat. Biglang kumislap ang 2 ilaw sa loob ng sisidlan. Kasabay nito ay muling narinig ni Lina ang mahiwagang awit. Ngunit ngayon ay malinaw na niyang nauunawaan ang bawat salita. Huwag mong hayaang manaig ang puot, sapagkat ang tunay na liwanag ay ipinapanganak sa pag-ibig. Tahimik siyang napaluha. Sa unang pagkakataon ay hindi na nakakatakot ang awit. Parang isang yakap mula sa kanyang ama. Maya-maya ay biglang dumilim ang langit. Kahit katanghali ang tapat ay tila natakpan ng makakapal na ulap ang araw. Kasabay nito ay nagsimulang mawala ang liwanag ng mga alitaptap sa buong kagubatan. Isa-isa silang nahuhulog sa lupa. Parang mga bituing unti-unting namamatay. Lumabas sina Lina at Mang Tibo. Nagkakagulo na ang mga tao sa baryo. May mga batang umiiyak. May mga matatandang nagdarasal. Sa malayong bahagi ng kagubatan ay may makapal na usok na unti-unting umaakyat sa langit. Mula roon ay lumitaw ang tagapagbantay ng dilim, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay may daan-daang maiitim na anino na walang mukha. Tahimik silang nakatayo. Parang naghihintay lamang ng utos. Lumapit ang tagapagbantay ng dilim hanggang sa marinig siya ng buong baryo. Lina, 2 ilaw na lamang. Kapag nakuha mo ang mga iyon, wala nang makapipigil sa kapalaran. Sumagot si Lina. Hindi ako natatakot. Umiling ang nilalang. Hindi ikaw ang dapat matakot. Itanong mo sa iyong ama kung ano ang tunay na nakatago sa likod ng tarangkahan. Pagkasabi nito ay sabay-sabay na naglaho ang mga anino na parang usok na tinangay ng hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Isa itong katahimikang puno ng babala.
Habang pinagmamasdan ni Lina ang unti-unting pagdidilim ng kagubatan, mahigpit niyang hinawakan ang sisidlang kristal. 2 ilaw na lamang ang natitira, 2 pagsubok na lamang ang kailangan niyang lampasan. At batid niyang sa dulo ng kanyang paglalakbay, hindi lamang ang kanyang ama ang kanyang matatagpuan, kundi ang katotohanang magpapasya sa kapalaran ng buong San Isidro at ng lahat ng umaasa sa liwanag ng mga alitaptap na umaawit sa gabi. 3 gabi na lamang ang natitira. Iyon ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Lina habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagkawala ng liwanag ng mga alitaptap sa buong kagubatan. Ang dating matingkad na mga ilaw ay tila nanghihina sa bawat paglipas ng oras. Maging ang mga tao sa San Isidro ay nagsimula ng makapansin. Ang mga pananim ay unti-unting nalalanta. Ang ilog ay bumabagal ang agos. Ang mga ibon ay hindi na umaawit pagsapit ng dapit hapon. Parang unti-unting nawawala ang buhay ng kagubatan. Lumapit si Mang Tibo kay Lina. Ngayong gabi natin hahanapin ang 3 ilaw. Saan po ito naroon? Tahimik na tumingin ang matanda sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan. Sa lambak ng mga nawala, napakunot noo si Lina. Hindi pa ako nakarinig ng lugar na iyon dahil hindi ito nagpapakita sa lahat. Pinipili lamang nito ang mga taong may dalisay na layunin. Pagsapit ng gabi ay muli silang sinundan ng mga alitaptap, ngunit kakaunti na lamang ang mga ito. Ang dating libu-libong liwanag ay naging daan na lamang, tila nauubos na ang kanilang lakas. Habang paakyat sila sa kabundukan ay lalong lumalamig ang hangin. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isang malawak na lambak na nababalutan ng manipis na hamog. Hindi iyon karaniwang lugar. Sa bawat sulok ay may mga batong tila sinaunang puntod. Sa gitna ng lambak ay may isang napakalaking tarangkahang yari sa puting bato. Wala itong pinto. Ngunit sa ibabaw nito ay nakaukit ang 4 na magkakaugnay na alitaptap. Biglang nagsimulang kumislap ang 2 ilaw sa sisidlan ni Lina. Unti-unting bumukas ang 100 ng liwanag sa gitna ng tarangkahan. Kasabay nito ay narinig niya ang isang tinig. Lumapit ka. Dahan-dahang humakbang si Lina. Pagpasok niya sa liwanag ay naglaho ang paligid. Nang muli siyang makadilat ay wala na siya sa lambak. Nasa isang malawak na parang na siya. Luntian ang damuhan, maliwanag ang langit, at sa di kalayuan ay may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang punong kahoy. Nanginginig ang mga kamay ni Lina. Kilalang kilala niya ang anyong iyon. Amang. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Nakangiti ito, katulad ng huling alaalang iniwan nito noong bata pa siya. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang sarili. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Mahigpit din siyang niyakap nito. Lumipas ang ilang sandali bago sila naghiwalay. Matagal kitang hinintay, anak. Totoo po bang buhay kayo? Tumango ang kanyang ama. Buhay. Ngunit hindi na ako kabilang sa mundong iniwan ko. Tumulo ang mga luha ni Lina. Bakit hindi kayo umuwi? Pinili kong manatili. Kung umalis ako noon, mawawala ang selyo ng tarangkahan. Tuluyang makakalaya ang sinaunang dilim. Tahimik na nakinig si Lina. Ang tagapagbantay ng dilim ay hindi ang tunay na kaaway. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isa lamang siyang bantay, katulad ko. Pareho naming pinoprotektahan ang tarangkahan. Ngunit magkaiba ang aming paniniwala. Lumipas ang maraming siglo. Naniwala siyang ang tanging paraan upang mailigtas ang mundo ay sirain ang 4 na ilaw. Ako naman, naniwala akong ang pag-asa ay nasa pagpapanatili ng kanilang liwanag. Natahimik si Lina. Naalala niya ang lahat ng sinabi ng tagapagbantay ng dilim. Hindi pala ito nagsisinungaling. Hindi lamang nito sinasabi ang buong katotohanan.
Maya-maya ay inilabas ng kanyang ama ang isang maliit na sisidlang kristal. Sa loob nito ay nagniningning ang ikatlong ilaw. Kulay luntian ang liwanag nito. Ito ang dapat mong dalhin. Ngunit tandaan mo, kapag nakuha mo na rin ang ikaapat na ilaw, ikaw ang magpapasya. Hindi ako. Hindi ang tagapagbantay ng dilim. Kundi ikaw. Kahit ano pa ang piliin mo, may kapalit iyon. Tinanggap ni Lina ang ikatlong ilaw. Sa sandaling nagsanib ito sa unang dalawa ay biglang nagliwanag ang buong paligid. Unti-unting naglaho ang parang. Nagbalik siya sa lambak ng mga nawala. Nakatayo pa rin si Mang Tibo sa kanyang tabi, ngunit may kakaiba. Napansin niyang nakaluhod ang matanda, hingal na hingal ito. Ano po ang nangyari? Mahina itong ngumiti. Habang nasa loob ka ng pangitain, sinubukan tayong pigilan ng mga anino. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Bigla itong napahawak sa dibdib. May maitim na bakas na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Napansin niyon ni Lina. Mang Tibo, umiling ang matanda. Huwag mo akong alalahanin. Hanapin mo ang ikaapat na ilaw. Iyan na lamang ang natitirang pag-asa. Kasabay ng kanyang mga salita ay muling umalingaw-ngaw ang awit ng mga alitap-tap. Ngunit ngayon ay hindi na ito malungkot. Isa itong paalala na ang huling pagsubok ang magiging pinakamahirap. At sa pagdating ng susunod na gabi, haharap si Lina sa pasyang magpapabago sa kapalaran ng liwanag, ng dilim at ng lahat ng naninirahan sa San Isidro. 2 gabi na lamang ang natitira. Habang papalapit ang takdang oras, lalo namang nanghihina ang buong San Isidro. Ang mga punong dating hitik sa mga dahon ay unti-unti nang nalalagas. Ang ilog ay halos hindi na umaagos at ang mga alitap-tap na dating nagbibigay buhay sa gabi ay iilan na lamang ang natitirang kumikislap. Sa kanilang bahay ay inalagaan ni Lina si Mang Tibo. Lumalala ang maitim na bakas sa katawan ng matanda. Unti-unti itong umaakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa leeg. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay nanatili itong matatag. Kapag sumapit ang huling gabi, mahina nitong wika. Huwag mong hayaang ang takot ang magpasya para sa iyo. Tumango si Lina. Hindi na siya ang dating dalagang takot sa mahiwagang awit ng mga alitap-tap. Ngayon ay dalanan niya ang 3 ilaw. At kasama ng mga ito ang mabigat na pananagutang magpasya para sa lahat. Pagsapit ng gabi ay kusa nang nagliwanag ang 3 ilaw sa loob ng sisidlang kristal. Hindi na kinailangan pang sundan ang mga alitap-tap. Sa halip, ang 3 ilaw mismo ang lumipad sa kanyang harapan. Unti-unti silang bumuo ng isang sinag na tumuro sa pinakamataas na tuktok ng kabundukan. Nagsimula siyang maglakad. Nag-iisa, wala si Mang Tibo, wala ang kanyang ina. Ito ang landas na siya lamang ang maaaring tahakin. Habang paakyat siya sa bundok ay lalo niyang naririnig ang awit ng mga alitap-tap. Ngunit ngayon ay hindi lamang iisang tinig ang kanyang naririnig. Daan-daang tinig ang sabay-sabay na umaawit, parang mga kaluluwang matagal nang naghihintay. Pagsapit niya sa tuktok, ay nakita niya ang isang sinaunang damba ng yari sa puting bato. Sa gitna nito ay may isang maliit na pedestal. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang ikaapat na sisidlang kristal. Ngunit bago pa siya makalapit ay lumitaw ang tagapagbantay ng dilim. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Heto na tayo, tumigil si Lina. Bakit mo ako laging pinipigilan? Hindi kita pinipigilan. Binabalaan kita. Tingnan mo. Ikinaway ng nilalang ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang paligid. Nakita ni Lina ang isang pangitain. Sa likod ng tarangkahan ay may isang napakalawak na daigdig na puno ng liwanag. Ngunit sa pinakagitna nito ay may isang napakalaking nilalang na natutulog. Napapalibutan ito ng makakapal na tanikala na yari sa 4 na ilaw. Siya ang unang anino. Ang pinakamatandang nilalang na isinilang bago pa ang liwanag. Habang buo ang 4 na ilaw, nananatili siyang nakakadena.
Ngunit kapag binuksan ang tarangkahan, may panganib na makalaya siya. Naramdaman ni Lina ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit sinabi ng aking ama na kailangan kong buuin ang 4 na ilaw. Oo. Dahil iyon lamang ang paraan upang mapalitan ang mga lumang tanikala. Ngunit kailangan ng isang kapalit. Kailangan ng isang bagong tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Kaya hindi nakabalik ang kanyang ama. Hindi siya nakakulong. Siya mismo ang naging buhay na selyo ng tarangkahan. Tahimik na nagpatuloy ang tagapagbantay ng dilim. Pagod na ang iyong ama. Mahina na ang kanyang lakas. Kapag hindi siya napalitan, kusang mawawasak ang tarangkahan. At wala nang makapipigil sa unang anino. Natahimik si Lina. Ngayon lamang niya lubos na naintindihan ang bigat ng kanyang misyon. Hindi ito tungkol sa paghahanap lamang ng 4 na ilaw. Ito ay tungkol sa pagpili kung sino ang magsasakripisyo. Biglang nagsimulang kumislap ang ika-4 na sisidlang kristal. Unti-unti itong bumukas, lumabas ang ika-4 na ilaw. Kulay puti ang ningning nito. Marahan itong lumipad patungo kay Lina. Nang magsanib ang 4 na ilaw ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang buong bundok. Kasabay nito ay muling narinig ang tinig ng kanyang ama. Anak, huwag mong isipin ang sarili mo. Isipin mo ang kinabukasan ng mga taong mahal mo. Unti-unting lumitaw ang anyo ng kanyang ama sa liwanag. Nakangiti ito, wala itong bakas ng takot. Tanging pagmamahal lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Tumulo ang mga luha ni Lina. Alam na niya ang kahulugan ng kanyang ngiti. Alam na niya ang kahulugan ng lahat ng awit ng mga alitaptap. Hindi iyon panawagan upang isama ang mga tao sa dilim. Kundi paalala na ang tunay na liwanag ay isinisilang sa sakripisyo. At sa pagsikat ng susunod na buwan, haharap si Lina sa huling pasya, isang pasyang magtatakda kung sino ang magiging bagong tagapag-ingat ng tarangkahan at kung ano ang magiging kapalaran ng buong San Isidro. Sumapit ang ika-7 gabi. Hindi kailanman naging ganoon katahimik ang San Isidro. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin. Maging ang mga dahon ng mga punong kahoy ay tila tumigil sa paggalaw na para bang ang buong kalikasan ay naghihintay sa mangyayari. Sa tuktok ng kabundukan ay nakatayo si Lina. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang sisidlang kristal na naglalaman ng 4 na nagliliwanag na ilaw. Ang kanilang liwanag ay sapat upang tanglawan ang buong kagubatan. Sa kanyang harapan ay unti-unting lumitaw ang sinaunang tarangkahan. Hindi na ito isang pangitain. Isa na itong tunay na pintuang yari sa puting bato, napakalaki at napapalibutan ng libu-libong alitaptap na sabay-sabay na umaawit. Sa tabi nito ay nakatayo ang tagapagbantay ng dilim. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Lina. Wala nang ibang landas, tumango si Lina. Nauunawaan ko na. Kasabay ng kanyang mga salita ay bumukas ang tarangkahan. Mula sa loob nito ay sumilay ang isang napakaliwanag na sinag. Unti-unting lumitaw ang kanyang ama. Hindi na ito katulad ng dati. May mapayapang ngiti sa kanyang mukha, ngunit bakas ang mahabang panahon ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Lina. Mahigpit nila ang isa't isa na niyakap. Maraming taon ang nawala sa isang yakap na iyon. Nagawa mo, anak. Ngunit ayokong mawala ka rin. Ngumiti si Lina habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Tinuruan ninyo akong ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa haba ng pananatili, kundi sa kabutihang naiiwan para sa iba. Tahimik na napaluha ang kanyang ama. Sa sandaling iyon ay nagsimulang manginig ang tarangkahan. Unti-unting nabiyak ang sinaunang mga selyo. Mula sa kailaliman nito ay narinig ang napakalalim na dagundong. Ang unang anino ay nagsisimula ng magising. Nagliwanag ang 4 na ilaw. Unti-unti silang umangat mula sa sisidlang kristal at umikot sa ibabaw ng tarangkahan. Nagsimulang mabuo ang bagong selyo,
ngunit unti-unti ring naglalaho ang anyo ng kanyang ama. Napansin iyon ni Lina. Hindi! Ngumiti ang kanyang ama. Panahon na. Bawat tagapag-ingat ay may wakas. Ngunit ang liwanag ay walang katapusan. Tahimik na napayuko si Lina. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingala siyang muli. Hindi ko hahayaang kayo lamang ang magsakripisyo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kwintas na iniwan ng kanyang ama. Inilapit niya ito sa 4 na ilaw. Kasabay nito ay nagliwanag ng napakalakas ang hiyas. Mula sa paligid ay dumating ang lahat ng natitirang alitaptap. Libo-libo sila, milyon-milyon. Pinuno nila ang buong kalangitan. Ang kanilang awit ay hindi na malungkot. Isa na itong awit ng pag-asa. Unti-unting lumipad ang mga alitaptap patungo sa 4 na ilaw. Isa-isa nilang ibinigay ang kanilang sariling liwanag. Habang dumarami ang kanilang liwanag, lalo namang tumitibay ang bagong selyo ng tarangkahan. Napatigil ang lahat. Maging ang tagapagbantay ng dilim ay hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming siglo, hindi isang tao ang naging kapalit ng selyo. Ang buong hukbo ng mga alitaptap ang kusang nagsakripisyo ng kanilang liwanag. Unti-unting nagsara ang tarangkahan. Kasabay nito ay tuluyang nawala ang dagundong ng unang anino. Muling nanaig ang katahimikan. Paglipas ng ilang sandali ay nagsimulang sumikat ang araw. Unti-unting naglaho ang puting tarangkahan. Nawala rin ang mga bitak sa lupa. Naging sariwa ang mga puno. Muling umagos ang ilog. Bumalik ang mga ibon. Ang buong kagubatan ay muling nabuhay. Lumapit ang ama ni Lina. Ngayon ay wala na ang mabigat na pasaning. Matagal niyang dinala. Malaya na siya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Salamat. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang mga luha. Magkasama silang bumalik sa San Isidro. Nang makita ng mga tao ang ama ni Lina ay hindi sila makapaniwala. Ang mga matatanda ay napaluha. Si Aling Rosa ay napaluhod sa tuwa bago mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Maging si Mang Tibo ay napangiti. Unti-unti ring naglaho ang maitim na bakas sa kanyang katawan. Lumipas ang maraming taon. Muling naging masagana ang San Isidro. Ang kagubatan ay nanatiling payapa. At bagaman hindi na kasing dami ang mga alitaptap tuwing gabi, may iilan pa ring lumilitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag ang isang tao ay may pusong tapat at handang magsakripisyo para sa kapwa, maririnig niya ang isang banayad na awit sa gitna ng gabi. Awit ng mga alitaptap. Awit ng pag-asa. Awit na nagpapaalala na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa ningning ng isang ilaw. Ito ay nagmumula sa kabutihang handang ibahagi ng isang puso sa iba. At sa tuwing sasapit ang tahimik na gabi, ang mumunting mga alitaptap ay patuloy na lilipad sa ibabaw ng kagubatan. Tila mga bituing bumaba mula sa langit, dala ang walang hanggang awit ng liwanag, pag-ibig at pag-asang hindi kailanman maglalaho. Wakas.